buhay. Sa isang lipunang puno ng iba't ibang kwento at pagkatao, may iilan pa rin hindi alam ang respeto ng respeto sa kasarian at identidad. Ngunit, sa kabila ng lahat, may kwento ng tapang at pag-asa na nagpapaalala sa atin na ang respeto ay para sa lahat. Katulad na lamang ng isang college student na itatago na lang natin sa pangalang Jake, na isang estudyante na minsang nakaranas ng pangungutya dahil sa kanyang pagkatao. There is one time na dumaya ako sa ibang barangay at doon ko na naranasan ang pag-discriminate. Naglalakad lang kami kasama yung isa kong kaibigan na gay rin at sinabihan kami na, uy bakla, sinabihan kami na, uy 160. So, parang nasakitan kami kasi sabihin ka ba namang bakla 160 kahit naglalakad lang kami at pumunta lang kami doon para mag-fiesta. Pero binaliwala lang namin dahil kinumfort kami ng kaibigan namin na hindi naman talaga yun totoo at ganyan lang talaga sila dahil mga addict lang yun sa at saka mga talinong yun. So parang kinumfort ako nila na huwag kang masakitan, normal lang talaga mga taong ganyan. So doon na naranasan doon sa naranasan ko na normal lang pala ma-discriminate at sometimes nasa tao lang yun kung paano nila yun rin sa kanilang sarili. So yun lang. Para mas lalo nating maintindihan kung ano ang SOGIE-SC, tara na at tunghayan natin ito. Ang sexual orientation ay tumutukoy kung paano tayo naaakit at paano tayo nagkakaroon ng damdamin. Ang gender identity naman tumutukoy kung paano natin nakikita ang ating sarili. Samantalang ang gender expression ay kung paano natin ipinapakita ang ating pagkatao sa paraan ng pananamit, kilos o pananalita. At ang sexual characteristics ay ang physical na katangiang meron tayo bilang tao. Lahat tayo, hindi lang LGBTQ+ community, ay may SOGIE-SC. Dahil lahat tayo ay may kakayahang magmahal, makilala ang sarili, at ipakita kung sino tayo sa mundo. Sa puntong ito, nagsagawa ang aming grupo ng panayam sa mga random na tao upang malaman namin kung ano ang pag-unawa nila sa respeto ng iba't ibang kasarian. So, para sa ako, ang gender identity, which is the mga LGBTQ, I'm not against, pero sa gituhan, naaragiduhan na gender, nag-iimo sa Ginoo. Kanaragidaw gituhan, but ang mga tao is na-influence karon sa kalibutan. They influence feelings, makuha nila ang ilang feelings. But how can you define a woman? Kana pangutana. How can you define a woman? Yung sa Bible na a woman have a womb is called a woman. But kanang tao na way womb is a man. Mora na. Simple concept na ang tao is doy identity. But wala ako nag-discriminate. Tag-share na ako kung nasa gituhan. But mga tao gituhan. So dahil sa kuan, usahon pagkuan ng mga bata, pagtudlo, usahon pagpakita sa ila, usahon pagrespeto ang kuan LGBT, mga kuan, mga lain identity sa ila gender. Pinaagi na sa pagkuan, dili pag-discriminate, pag-communication. Ako agree ko ana kay hindi mo kabuot, kailangan man ang opinion and kailangan ng feelings. So agree na ko ana nila na mag-ingat sila, pero kung nakoy uyab dili nila laptat respektara ba ana. And then second ko nga question is nauna ko sila na kanaang respeto na lang nila kung makita sila ingana like ba ito bae laki respeto na lang kay dili man ilang kinabuhi dili mag-uot. So kunara acceptance. Okay, acceptance. Para po sa akin is disagree po ako kasi humupupit po ako. Kasi yung paniniwala namin hindi ko kami agree sa transgender or sexual. Basta may mong ikaingon sa mga kabataan. Irespeto pa din nila bilang isang tao.
Para sa ako gibali para ipakitang sa nining ganing respect sa nga gender, kailangan na to nga gibali bigay na sa uban kay gibali bigay ra tapos magsinabtanay para sa gusto nga gibali wala kang gusto sila kay pagkita mo gyapon nimong respect, so bigyan lang yun na sinabtanay lang. So, unang question sir is, paano ninyo papaliwanag sa kabataan ang respeto at pagtanggap sa iba't ibang gender identity? So, paliwanag sa mga kibali, mga youngest na mga children na makita nato sila nga isanog lahi-lahi lang sila gender, bayat mo sila tomboy or unsa ba na ang mga gender na sila. Pagkita nato na kailangan napot sila i-respect kay elders magyapon nato sila or basta kung kakatanda sa atin kailangan i-respeto kay kakatanda sila eh. What if wala na kaupad ra? Kung kaupad sa nila balik kailangan napot natin i-respect kay kami yapon na sila sa ni human beings magyapon na sila tao magyapon. Even na dali ang mga hayop, di ba? Kailangan pa nato i-respeto sa pagka mga tao. Bati sa nagawa naming panayam, 50% ang di sumang-ayon sa ibang kasarian kagaya na lamang ng LGBTQ+, at 50% naman ang sumang-ayon sa pagsuporta sa LGBTQ+. At sa resultang ito, di pa rin nawawala ang pagrespeto sa kasarian ng iba't ibang tao. Matagal nang sinusulong sa bansa ang SOGI Equality Bill, isang panukalang batas na layong wakasan ng diskriminasyon sa kasarian at identidad. Sa ilalim ng bill na ito, hindi na dapat maging hadlang pagkatao sa pag-aaral, pagtatrabaho o simpleng paggalaw sa lipunan. Subalit hanggang ngayon hindi pa rin ito naipasa. Marami pa rin ang may maling akala na ito ay tungkol sa espesyal na pribilehiyo. Ngunit ang katotohanan nito ay tungkol sa pagkakapantay-pantay. Ang karapatang tinatamasa ng isa ay dapat ring maranasan ng lahat. Sa isang lipunan puno ng iba't ibang kulay, paniniwala at pagkakakilanlan, ang tunay na sukatan ng pagkatao ay ang respeto. Walang mataas o mababa, walang tama o mali sa pagiging totoo sa sarili. Ang pagkakaiba ay hindi hadlang sa pagkakaisa. Dahil iisa lang naman ang ating layunin, ang mabuhay ng may dignidad, pagtanggap at pag-ibig. Dahil iba man ang ating pagpapahayag, isa lang naman ang ating gustong maunawaan. Ang respeto ay para sa lahat.